Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon, kaalaman sa mundo ng pagnenegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang negosyanteng nagpatunay na ang tagumpay ay maaring abutin kahit sa gitna ng pandemya. Isang taong ginamit ang kanyang kaalaman at malasakit sa industriya ng karne upang makapaghatid ng abot-kayang premium steak sa mga Pilipino. Siya ang utak sa likod ng Escobar Steakhouse na ngayon ay isa na sa pinakakilalang steakhouse sa ating bansa. Isang halimbawa na ang tapang, disiplina at magnenegosyo na may puso. Walang iba kundi si Dr. Daniel Escobar ng Escobar Philippine Incorporated. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Thank you for inviting. Opo, at karangalan din po na tinanggap mo ang aming imbitasyon sa iyo na maging guest namin dito sa Kabuhayan at Negosyo. Sir Daniel, kayo po ay doktor. Maaari niyo po bang ikwento kung sino ba si Daniel? Jeff, no? Jeff. Hefe. Oo. Saan ba kayo lumaki? Ano ba yung kalagayan ng pamilya mo noon? Ikaw ay doktor, ngayon napunta ka sa trading ng steak, no? Sige po. Good morning sa inyo mga kanegosyo. Ako si Dr. Daniel Escobar, or you can call me Hefe. Maraming salamat, Sir Gani, sa pag-imbita sa akin dito. Actually, nag-start ako, estudyante pa ako noon. Medical student nung pandemic. Nung pandemic kasi natigil din yung pag-duty ko sa hospital. So, napunta ako dito sa gantong industriya. Yung parents ko kasi, hindi kami well-off na family. Actually, puro utang-utang yung tuition ko nung utang din. Alam naman natin yan, pinagdaanan natin yan. Pero nung time na yon, alam ko, Sir Gani, hindi pa kasi uso yung mga online transfers, online banking, mga e-wallets like GCash, Maya, nung time na yon. Yung online industry, ano? Oo, yung industry na yon. So, yung parents ko, binibigyan nila akong baon doon, mano-mano. So, iabot talaga nila sa akin. Pero nung time na yon, bawal kasing bumiyahe. Nung medical student ka pa nito? Or? Yes, Sir Gani. So, nasa dorm ako nito. Saan ka nagtapos ng medicine? Sa FEU. So, nasa dorm ako noon. Yung parents ko hindi makabiyahe kasi ano tawag mo dito? MECQ, no? ECQ, yung mga ECQ, naka-lockdown. Naka-lockdown tayo mga Pinoy. Hindi sila makabiyahe, so kailangan kong gumawa ng paraan na paano ko ba bubuhay yung sarili ko, magkaroon ako ng pera pang araw-araw. So, nung time kasi na yun, hindi mo iisipin yung yung paano ba ako makagastos sa next day sa mga schoolworks? Nung time na yun, Sir Gani, kailangan nung isipin, paano ba ako makakain ngayong araw? That's why, pinasok ko yung pagnenegosyo. So, opportunity rin pumasok na yung tito ko kasi i-import din siya ng mga meats. May kaibigan ako na nag-import din ng meats. So, nung time na yun, kasi lahat ng restaurants nagsisaraduhan. So, yung cold storage nila napuno. Sabi niya sa akin, Daniel, pwede ba ako makilagay ng karne sa ref mo? Kasi napuno yung cold storage namin. Tapos sabi niya, ibenta mo na rin kung gusto mo. So, ang ginawa ko, sinubukan ko. Sige, subukan ko magbenta. Online lang. Sa Facebook, Instagram, and so on. Tapos, sinubukan ko, nakabenta ko isang kilo, 2 kilo. Sabi ko, okay ito konti lang kita, pero at least may pantawid ako araw-araw. So, doon ako nagsimula. Doon lahat na nagbukas yung isip ko na, okay, may future pala sa pagnenegosyo. Hindi lang pala yung profession ko yung pwede kong gawin. May rin pala. Yung mga parents mo ba, Daniel, sila ay mga negosyante or mga nasa medical field din sila? Sir Gani, hindi. Both of my parents are government employees sa Congress noon. So, medyo senior na sila. And nung time na yun, hindi na rin pinapasok yung mga may edad na. So, nasa province lang sila, sa may Rizal. Work from home. Oo, work from home. So, sa research kasi sila So, pwede na work from home nung time na yun. Tapos, yung parents ko,
di talaga sila makasupport sa akin. So, Okay. I have to do something for myself. So ano ba yung mga hamon na yung naranasan nung kabataan ka na humubog sa'yo na ako ay aside from gusto ko maging doktor ay gusto ko rin magnegosyante? Actually, Sir Gani, wala talaga sa isip ko mag-business noon. No? Gusto ko lang talaga noon makatapos ng medisina, maging doktor balang araw. And then, itong pandemic, talagang sinampal ako ng katotohanan na okay, mukhang ito talaga yung calling ko. Kailangan ko mag-business. And ngayon, nandito na ako sa ano. Sa tingin mo ba... So ngayon, mas full-time na ako sa pag-business. Kaysa sa na doktor ka, no? Duty ko, Sir Gani, kung maniniwala ka, siguro mga once a month. Tapos karamihan pa Ano bang field charity mo na sa lang. medicine? Sa lifestyle medicine po ako. Lifestyle medicine. So yung mga health conscious na patients. So nagamit mo ba ito, yung pagiging doktor mo dito sa negosyo mo? Oo naman, Sir Gani, kasi especially sa safety ng buong store. So kailangan sanitize yung mga gamit natin. Siyempre, doktor tayo, kailangan natin may tayo kasi it reflects your character as a person din kasi kung hindi mo alagaan kung ano ba yung negosyo mo, kung malinis ba yung sineserve mo, maayos ba yung kalagayan ng mga tao mo. And, aside from customers, kailangan mo rin kasing alagaan yung whole being ng mga employees mo sa company mo. Kanina binanggit mo yung tito mo na nag-import sila din ng meat, no? Aside from sa tito mo, sino ba sa tingin mo ang pinakamalaking naka-influensya sa'yo na pumasok dito sa pagninegosyo? Actually, Sir Gani, sarili ko lang talaga yung nag-influensya sa akin. Motivation ko talaga, Sir Gani, kahirapan. Poverty yung main motivator ko sa buhay. So, hindi ko kasi pwedeng pabayaan na ganito na lang ako, wala akong gagawin. So, kailangan kong gawan ng diskarte na mag-business nung time na yon. Oo. So, sa naman, sa medicine naman, bakit ninyo pinili na kumuha ng medicine instead of business course nung ikaw ay namimili ng gusto mo maging kurso? Ayun, so both of my parents kasi they're employed for sa siguro mga 50 years din sila nag-serve sa public service just like you, Sir Gan. Siguro malaking factor din yung influence ng parents ko na okay, dapat gantong stepping stone mo, gantong roadmap mo, dito ka sa employment roadmap. Pero Sir Gani, yun nga, na tamaan tayo ng pandemic, kailangan natin magdagdag or mag-iba ng daan. Livelihood. Oo. Maging enterprising. Oo. Pero ngayon, Sir Gani, ginagawa ko sa practice ko, so more on charity. So it's more of giving back to the community na lang din. So ngayon talagang masasabi mo ang concentration mo talaga ay itong pagninegosyo. Pero mukhang doon na ako napunta, Sir Gani eh. So, mahirap ba pagsabayin na ngayon doktor po kayo and then yung responsibility mo sa business, paano mo ba nababalanse yung time mo and then of course may pamilya ka na rin. Yes. I'm a father. One pa lang. Okay. Sir Gani, medyo mahirap talaga siya kung gagawin mo siyang full-time parehas. Pero yung, gaya ng sabi ko kanina, full-time na ako dito sa company. Ako rin yung president, ako yung... founder. Ako yung founder. So, yung profession ko as doctor, it's driven by passion na lang din. So, kahit pa paano, gusto ko pa rin na makita ng pasyente, may napapagaling ako. So, siguro yun na lang din yung number one na factor na bakit ko pa rin pinagpapatuloy yung practice ko. Kung meron naman ng nagbibigay sa akin ng financial needs ko. Correct. At dito na tayo pumunta na inumpisahan mo itong negosyo mo, Denel, no? Ito ay nabuo mo ito during the pandemic. So this is a pandemic business. Yes, Sir Gani. Hindi ba mahirap mag-umpisa nung pandemic sa isang negosyo at saka hindi ito biro-biro na business at saka kalimitan, Doc Denel, yung
mga kababayan natin na gusto mag-start ng business, ang problema nila kadalasan ay puhunan. Ikaw ba ay nung nag-umpisa ka, malaki na yung puhunan mo? Paano kayo nag-start? Ikaw ba yung nangutang? Ano ba ang umpisa ng pagtahak mo dito sa negosyo mo na to, Doc Daniel? Nako, Sir Gani, hindi ko alam kung maniniwala ka. Mhm. Wala po akong puhunan. Oh. Zero. So, As in, paano zero. ka nag-umpisa rito, Doc? Nakiusap lang talaga ako na kung pwede ko bang gawin consignment. Kasi nakilagay siya sa ref ko. So doon lang talaga yung nag-umpisa? Opo, sa ref lang, kung ano yung nandun, yun lang yung ibebenta ko. Consignment lang ginawa ko noon. Siguro sa mga na aspiring din na entrepreneur na mga nakikinig at nanonood, pwede nyo rin sigurong gayahin tong yung way ng pag-start ko. Parang uso rin kasi ngayon to yung dropshipping. 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 So, wala kang hawak na puhunan. Inventory. So, wala kang hawak na inventory. So, ang literal na puhunan mo ay laway. Ganun lang, Sir Gani. Of course, may riff ka. Siguro yun. Oo. Pero, siguro naman, halos lahat din naman ng kababayan natin may ref din sa bahay kung ano. So, papaano mo talaga ito inumpisahan? Kasi ngayon may mga physical steakhouse ka na. So, yun, medyo kailangan mo ng puhunan. So, Yes, baka Sir pwede Gani. mong ikwento mo sa amin, Okay. Dinil, kung paano mo inumpisahan na nagkaroon ka na rin ng mga steakhouses. So, ngayon, you have 10 branches. Yes, Sir Gani. So, ang ginawa ko noon na inisa-isa ko lang na bebenta ko ng paisa-isa, 2 kilo, hanggang sa nagkaroon ako ng mga regular na sinusuplayan ko, na naging 40, 50 kilos, and mas marami pa. So, lahat ng mga nabentahan ko, inipon ko lang. Hindi talaga ako gumastos, Sir Gani. So, ang lahat ng kinikita ko, iniipon ko lang at ginagastos ko lang kung ano talaga yung kailangan ko, pagkain, mga damit, ganyan, mga essentials lang po talaga. Pero lahat ng mga sobra, Luho, mga ganyan. Luho, naku, Hindi Sir ka Gani, muna hindi bumili talaga. ng mga sasakyan, Oo. mga mamahalin na relo. Ano talaga, Sir Gani, naniniwala talaga ako sa delayed gratification. Galing, oo. So, siguro, inipon ko lang talaga hanggang sa makaipan ako ng konting puhunan. Nag-start lang ako sa maliit na restaurant. Actually, Sir Gani, walking distance lang sa bahay ko para at least madali ko lang mamonitor. At, syempre, ako rin naman yung magtatrabaho doon sa umpisa. Kasi lahat naman tayo, kailangan natin we have to start somewhere. So, ako yung service crew, ako yung cook, ako yung taga-sagot ng So marunong ka inquiries. talaga mag-cook ng mga steak, oo. Ah, Paano mo inaral ito? Natuto lang ako sa YouTube University. University, oo. YouTube University lang. Wala akong culinary background. So, Siyempre, doktor ka. aside from YouTube University, nag-experiment na rin ako personally na, okay, ganito pala dapat yung pagluto ng steak. Ganito pala katagal bago mo siya i-flip. Ganito karaming seasoning na kailangan mo ilagay. Doon ko siya nagamay, siguro. So siguro na nung nag-start ka ng isang steakhouse ay nag-viral na ito. Naku, Sir Gani, sobrang thankful ko rin sa lahat ng nag-support sa business ko mula nung umpisa. Kasi hindi ko talaga in-expect na from one post, mag-viral ako noon. So, kasi nag-all in ako, Sir Gani, noon eh. Parang, ito na lahat ng ipon ko. Hindi ako gumastos, hindi ako nagluho ng ilang taon para may tayo ko tong pangarap kong negosyo. Kasi pangarap ko na rin, nag-iba ko na ng path. Hanggang sa may tayo ko yun. Tapos nung nag-start na ako, nag-post na ako online, doon nag-viral. So, grabe. Blessing ba talaga to? Baka ito na ba talaga yung calling ko? Talagang tinanong ko sa sarili ko, Sir Gani, nung time na yun na, okay, mukhang Lord, para sa akin ba talaga to? Kasi, grabe yung support ng mga tao eh. Nakita ko talaga. So, ngayon, hanggang sa dumami supporters, nagparami na rin kami ng branch. Oo. Kasi napapanood ko yung mga post mo. May mga post ka na nakaka-million views. Ikaw ba may iniidulo ka dito sa meat industry business? Kasi
napapanood ko rin si Mr. Salt Bay. No? Yes, si yun. Salt So, Bay. ikaw ba ay may mga ginaya ka or paano ba talaga yung concept mo sa negosyo? Marami akong iniidolo online. Isa si Salt Bay, si Buga Food, at marami So, pang mga gumaganon-ganon ka rin. creators. Pero I have to keep my authenticity and true self na meron akong sariling image, meron akong sariling brand. So, ito lang yung medyo nahihirapan ako minsan, nahihirapan akong ihiwalay yung pangalan ko kay, alam niyo na yung kung sino yung pangalan na. Okay. Okay lang ba? Banggitin ko. Si Sir Pablo Escobar. Yeah. Madalas na Kinokonek ka doon. Kinokonek ako kay Pablo Escobar. Sabi ko, Escobar ba talaga pangalan mo? Kasi Sir Gani, nag-iisip ako, ano kayo magandang ipangalan sa business? Dami ko iniisip noon, mga premium sizzling steakhouse. So, sabi ko, ayoko na lang mag-isip. Yung apelido ko na lang, Escobar Steakhouse. Kaya, At saka madaling tandaan. parang ano yun. Sikat na sikat yung okay din, parang may brand pangalan recall na din eh. Pablo Escobar. Don Pablo. Parang, sige. Nakatulong din yon. Actually, Sir Gani, nakatulong din talaga si Don Pablo. Oo. So, Pero I have to keep my brand na different from Pablo Escobar kasi alam mo naman natin na hindi rin maganda yung naging image ni Pablo Escobar. Correct. So, ito yung Escobar Steakhouse. Ako to. It's me. So ano ba ang pinakamalaking pagsubok na naranasan mo dito sa meat business kasi hindi to madali na negosyo at alam mo naman tayo, importing country tayo, Yes. Doc, no? Opo. So ano ba ang mga naging pangunahing mga challenges para sa naging negosyo mo? Siguro, para sa mga nagsisimula, lahat naman tayo sa pagbebenta, sa sales talaga. So, mararamdaman mo talaga yung struggle na hindi lahat ng tao mabibentahan mo. So, you have to pick the right audience na kung sino ba yung tamang tao pagbentahan. Kasi, So may captured lahat tayo target na market. minsan sa mga nagsa-start magnegosyo, tatama rin sila magbenta na kasi palagi silang nire-reject ng mga clients nila. So, feeling ko hindi naman siya talaga failure. Maaga ka lang talagang sumuko pagka mga challenges, yung sa mga challenges. So, para sa akin, kailangan mo lang talagang lapitan kung sino ba talaga yung tamang taong bebentahan mo. So, ito tatanong ko sa iyo, Doc. Paano umabot itong Escobar Steakhouse na nagkaroon ka ng 10 branches? Okay. So, sa 10 branches, actually, nag-iipon lang talaga ako, Sir Gani, kung ano talaga yung... Kasi in a span of how many years, tapos nagkaroon ka ng 10 branches. So, paano mo ginawa ito? Ano yung naging sikreto mo? Ano yung naging naging ecosystem ng business mo? Sir Gani, actually, wala naman talagang sekreto na... Wala talaga akong ginawang sekreto na magic dyan. Ano lang talaga, Sir Gani, hindi talaga ako gumagastos ng mga hindi ko kailangan. Nagtitipid ka lang talaga? As a person, matipid po talaga ako. So, siguro mas gusto ko lang makapag-serve ng mas marami pang patrons. Patrons tawag ko sa mga suki namin. Correct. Gusto ko lang, kasi minsan nung nag-umpisa ako, dinadayo ko taga Paranaque pa, pero nasa Quezon City ako, ganun. So, that's why na gusto ko talaga mag-branch out sa mas malapit at hindi na sila lalayo para masubukan yung store, yung steak namin. So, ngayon ikaw ay puro dito sa Greater Manila area, itong mga branches mo. Yes. Ikaw ba, iniisip mo rin na pupunta ka ng Cebu, Visayas, Mindanao? Ano bang plano mo at wala ka bang idea na magtayo ka ng mga branches international? Siguro dadating din tayo dyan, Sir Gani. Pero actually, we're planning to expand in Central Luzon this year. So, nagsa-start na rin akong magpagawa ng mga store sa Central Luzon. I hope it will be located in Pampanga, Tarlac, Subic, Zambales, mga ganong lugar sa Bulacan. Sa Cebu, meron akong kausap na rin, pero siguro baka unahin ko tong Central Luzon. Central Luzon, oo. Ano ba yung naging
na experience mo na pinakamahirap na naging bahagi, lalo ng ngayon marami ka ng branches at marami minsan may mga crisis din. So ano ba yung mga common na nagiging problema mo ngayon, Doc? Common na problema ngayon. So, feeling ko yung shortage ng supply minsan. Minsan may mga shortage doon. Kasi heavily dependent ako sa meat industry. So, kung ano yung available sa mga suppliers ko, yun lang din yung makukuha ko. Minsan kasi parang, Sir Gani, lalo nitong December, may surge ng syempre tayo mga Pinoy, sineselebrate talaga natin yung Pasko at Bagong Taon. Holidays. So, nitong December, nagkaroon kami ng, siguro, challenge lang, pero hindi ko naman sinukuan. So, iyon, sa supplies kami medyo nahihirapan, pero kayan. Okay. At ipagpapatuloy natin ang kwentuhan natin, Doc Daniel, sa pagbabalik po ng kabuhayan at negosyo. Huwag po kayo alis. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Mahabang airtime ng political ads sa TV o radyo? Nako, bawal ito. Tuwing magkakaroon ng halalan, isa sa mga paraan ng pangangampanya ng mga kandidato ay ang paglalabas ng mga broadcast election propaganda o political ads sa radyo o sa telebisyon. Pero paano kung ang mga ini-air nilang campaign material ay lumalagpas sa itinakdang limitasyon? Nako, alam mo bang labag sa batas yarn? Base sa Omnibus Election Code at COMELEC Resolution number 11086, mandato para sa bawat kandidato, national man o local, na sundin ang limitasyon sa oras ng pag-ere ng political ads sa TV man yan o sa radyo. Ayon sa batas, para sa mga national candidate, maaari lamang tumakbo ang television advertisement sa loob ng 120 minuto, habang 180 minuto naman sa radyo kada istasyon. Samantala, 60 minuto sa telebisyon at 10 minuto naman sa radyo sa kada istasyon para sa local candidates. Ayon pa sa COMELEC, kailangang linawin kung ang isang political advertisement ay donasyon o binayaran at kung sino ang nagbayad. Kaya paalala sa mga kandidato, huwag abusado, maging patas sa pangangampanya para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Naranasan mo na bang mag-withdraw at walang lumabas na pera sa ATM machine? Aba syempre kakabahan ka naman talaga, lalo na kung ang winidraw mo ay may kalakihan ng halaga. Kaya kung sakaling hindi lumabas ang perang winidraw, ganito ang gawin mo. Una, huwag ka agad magpanig. Maghintay ka muna dahil baka meron namang ilalabas na cash ang ATM machine. Ikalawa, iwasang i-cancel ang transaction. Minsan kasi nadidelay lang ang pag-dispense ng bills. Ikatlo, kung wala pa ring lumabas na cash, i-check ang iyong account online o sa pamamagitan ng bank application. Ikaapat, kung sakaling ang na-debit ang iyong account, maaari ka nang mag-report sa bangko. Basta dapat tandaan mo lang ang location at terminal ID ng machine na pinag-withdrawhan mo. Ikalima, sa pagre-report, huwag kalimutan ng valid ID at ang exact amount na hindi lumabas sa machine. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself.
Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Para sa mga content creator na nais magkaroon ng mas realistic at mas expressive na voiceover sa kanilang videos, maaari na itong ma-achieve sa pamamagitan ng artificial intelligence. Narito kung paano. Una, tumungo ka sa Yum AI at pindutin mo ang Clone a Voice. Ikalawa, mag-record o i-upload mo ang iyong voice recording at i-click mo ang Create Voice. Ikatlo, pindutin mo ang Playground at i-type mo ang iyong speech. Ikaapat, siguraduhin nakaselect sa ang Octave 2 model para sa mas natural at mas expressive na resulta at i-click mo ang Generate. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Iniimbestigahan na ng Department of Health ang sanhi ng pagkamatay ng isang 2 taong gulang na babaeng sanggol matapos itong turukan ng bakuna laban sa measles rubella. Ayon kay Health Undersecretary Albert Domingo, bubusisiing mabuti ng kagawaran ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang naturang bata sa bayan ng Palimbang, Sultan Kudarat. Nabatid na isinisi ng ina ng bata ang pagkamatay ng anak nito sa bakuna dahil nang hina umano ito bago namatay. Samantala, hinimok naman ni Yusek Domingo ang publiko na iwasan nitong ibahagi ang impormasyon tungkol sa nasabing kaso dahil iniimbestigahan na niya ito ng DOH. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Anjo Reñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Nandito pa rin po kami ni Doc Daniel sa Kabuhayan at Negosyo. Doc, nung ikaw ba nag-uumpisa pa lang dito, pag-umpisa pa lang sa negosyo ay may nagsabi ba sa iyo na kaibigan mo, kamag-anak mo na Doc, wag mong ituloy yan, baka hindi mo kaya yan. So, may mga ganun ba na mga tao na nag-discourage sa iyo? Nako, not exactly naman na wag mo na ituloy, pero Kasi hindi mo linya, di ba? Kasi ikaw ay doktor. So, meron time na
tao na kakilala ko, hindi naman sobrang close. Sabi niya sa akin, na-feel ko rin na nakaka-degrade. Sabi niya sa akin, hindi ka na ba, tumigil ka na ba sa pagdodoktor mo? Nagbebenta ka na lang ba ngayon? So, nung time na yun, baguhan pa talaga ako sa industry ng pagre-restaurant. So, tinake ko siya talaga na, sakit naman nung sinabi nito. Tumagos sa puso ko eh. Pero, na lang, siguro ginawa ko na lang siyang motivation na para mas ipagpatuloy ko, mas magpursige pa ako sa business ko. Kasi, tayong mga Pilipino, parang nakakababa ng tingin sa sarili natin pagka nakikita ng nagbebenta tayo. Pero, sino ba talaga yung mga nagbebenta? Di ba sila naman yung successful na tao? Correct. Oo, kasi si SM nagbebenta yan. Si Robinson nagbebenta rin. Correct. Tindero silang lahat. Tendero. Oo. At hindi kasi naman talaga nakakababa ng pagkatao pagka nagbebenta ka. Correct. Kasi ultimo nga yung mga doktor, nagbebenta rin naman kami ng serbisyo namin. Oo. So, ganun din. Oo, ganun din yung sa akin. So, ginawa ko na lang siguro siyang motivation na para magpursige pa sa pagbe-business. At ngayon, tinapos ko rin pa rin naman yung pagdodoktor ko. At pinursue ko pa rin yung business. Napagsabay mo pa. Oo. Doc Daniel, sa dami ng mga steakhouse dito sa Pilipinas, marami yan, no? Sobrang dami. Sobrang dami. Ano ba yung naiiba sa Escobar Steakhouse na talagang tuloy-tuloy yung pag-angat mo at na yung kilalang-kilala na ngayon itong Escobar Steakhouse? Sir Gani kasi, pagka narinig mo yung pangalang, yung tunog ng steakhouse, pagka narinig mo yung steakhouse, anong unang pumapasok sa isip mo? Tunog mahal. Mahal, oo. Tunog mahal, talaga. So, nung time na yon, inisip ko, walang steakhouse na premium pero affordable. Pero pagka galing ka ang mga existing ay mayroong sobrang mahal, yung mga premium talaga. Sumunod na yung mga sizzling steak, so yung mga maninipis na local steaks. So kami, pinosisyon namin yung sarili namin doon, kami sa gitna. Okay. Premium pa rin, pero affordable. So pinagbangga namin yung dalawa. Siguro yun yung na naging branding talaga namin. Actually, yung motto namin is the affordable premium steak experience. So, isa pa rin sa mga challenges dyan, yung paano mo na-maintain yung, at mapanatili yung kalidad, yung quality ng steak mo habang ito ay abot kaya dahil Yes, siyempre, yes. at paano mo na-maintain Yung quality. Yes. Siguro, Sir Gani, magandang sagot dyan. Yung pagiging hands-on ng management. Ako, palagi akong pumupunta pa rin sa mga store, tinitingnan kung tama pa rin ba yung ginagawa nila. Lalo yan, lumalala kasi yung pagka pinapabayaan mo at lumalaki ka. So, kailangan magkaroon kayo ng sistema na, okay, from time to time, bivisit ako dito sa branch na to para tingnan ko kung tama pa ba yung ginagawa nila. So ngayon, naka-10 branches ka na. Ano ba yung tingin mo sa next 5 years, next 10 years? Ilan ba yung gustong itayo na mga branches pa ng Escobar Steakhouse? Actually, Sir Gani, ako, hindi ko naman nahinahangad na magpayaman pa lang sobra. At hindi ko rin gusto na yung parang pera na lang yung dahilan kung bakit ako nagnenegosyo. So, sa akin kasi, Sir Gani, kung anong ibigay ng panahon sa akin, kung anong ibigay ng universe, doon ako. Kung lalaki pa yung negosyo ko, okay lang din. Contented naman ako sa buhay ko. Siguro ngayon, yung purpose ko kasi na makapagbigay ng opportunity sa mga kapwa Pilipino. Trabaho. Enough na sa akin yun na nagiging blessing tayo kahit papaano sa ibang tao. Sometimes ang mga ganitong negosyo, ang mga challenges din sa supplier, ano? Ano yung papel ng tamang supplier at yung buong team mo sa itong mabilis na tagumpay mo sa negosyo, Okay. Doc? Siguro, Sir Gani, pagdating sa mga supplier, kailangan siguro nagfo-forecast ka. At
importante din na hindi lang dapat isa yung kausap mo na supplier. So, dapat meron kang listahan yan. So, just in case maubos yung isa, meron pa si May supplier mga, B. oo. So, Very ganun ang important ginagawa mo. siguro na at least meron kang palaging plan B. Sa hindi ka ganun katagal dito sa larangan ng negosyo, mga 4-5 years? Nako, Sir Gani, baby pa ako sa Yeah. larangan ng pagnenegosyo. Oo. Ano ba ang pinakamahalagang aral na natutunan nyo bilang negosyante, bilang entrepreneur? Siguro, Sir Gani, pinaka matinding aral na natutunan ko is mag-execute ka. Siguro kung kasi, may plano ko na nasa utak mo, pero kung hindi mo siya i-manifest into reality, sayang lang din eh. At kung mag-execute ka, okay lang yan kung hindi siya perfect talaga. Meron naman talaga tayong tinatawag na prototype. I-improve na lang natin yan through time. Siguro, example din sa akin, yung mga una kong ginawa, hindi talaga siya perfect eh. Yung pagluto ko ng steak, hindi pa talaga tama. Pero natututo ako from, basta nag-execute lang ako at lahat ng mga comments, mga complaints, mga masasabi sa akin, tinitake ko siya as constructive criticism. Hindi mo siya dapat... So, kinokorek mo rin yung sarili mo. So, doon ka matututo eh. So, yun lang talaga, Sir Gani. You have to execute para maging successful yung business mo. So, sa mga sa pagiging founder mo ng business, ano yung prinsipyo mo pagdating sa pamumuno o paghawak ng mga empleyado mo? At of course, yung pakikitungo nyo rin sa mga customer, yung feedback ng mga customer ninyo. Sir Gani, madalas kasing akala ng tao sa akin, ang bait kong tao kasi nagcha-charity, doktor. Pero Sir Gani, talaga ako, stricto talaga ako sa management ko. So, firm yung aking management. So, kasi pagka pinabayaan mo na oo ka lang ng oo sa tao, maabuso ka eh. Pero kung meron kang nilalagay talaga na line between you and your employee, doon ka nila umpisang respetuhin eh. So, siguro, sa pagmamanage ng business under me, siguro isa yun sa mga naging key points para maging successful yung Escobar Steakhouse is to have a firm management. At wag po kayo alis, mga kanegosyo, magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Tikman ang mga natatanging putahe ng Bacolod na tsak na mapapabalik ka sa sobrang sarap. Una na dyan ang chicken inasal, ang tanyag na inihaw na manok ng Bacolod. Binabad sa espesyal na timpla ng kalamansi, suka, bawang at atsuete. Pagkatapos ay inihaw sa uling for more tasty and savorable experience. Sunod dyan ang piyaya, isang matamis na flatbread na puno ng muscovado sugar. Perfect bilang merienda o pangpasalubong.
Ang kansi naman ay isang mainit na sabaw na kombinasyon ng bulalo at sinigang, gamit ang batuan bilang pampaasim at karaniwang may laman ng baka at bone marrow. Ang KBL naman o kadyos, baboy at langka, isang tradisyonal na ulam na may pigeon peas, baboy at langka na may natatanging asim mula sa batuan fruit. At ang huli ay ang Napoleones, isang masarap na pastry na may manipis na mga layer ng dough at matamis na custard filling, pinatungan ng sugar glaze para sa dagdag na tamis. Kaya't wag nang palampasin pa na matikman ang mga natatanging putahe ng Bacolod. Kaya't tara na at lasapin ang mga ito sa inyong susunod na food adventure. At yan ang ating highly recommended. Mga moments na hindi malilimutan. Mga moments na laging babalikan. Mga moments na that will stay forever. Memories like the corners of my mind. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch Songs and poetry with the seniors. Senior Moments. You're just too good to be true. Can't take my Sundays, 12:30 p.m. sa DWIZ. DWIZ News FM Regional and Aliw Channel 23. Ang pagwo-workout ay pinagpaplanuhang maigi, lalo na ang mga nagsisimula pa lang sa kanilang fitness journey. Para siguraduhin na epektibo ang kanilang magiging routine, pinipili nila ang tamang oras para makapag-workout. Pero totoo nga ba na meron lamang tamang oras para mag-workout at para maging effective ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sa isang episode ng Life Balance, sinabi ng celebrity fitness coach na si Russell Kayundong na merong makukuhang benepisyo ang isang tao kahit anong oras pa sila mag-workout. Actually, lahat naman yan beneficial. May beneficial, very beneficial yan. Let's say, kunyari, sa umaga. Sa umaga kasi, ang advantage ng umaga, unang lakas mo yan eh. So fresh ka pa, di ba? Magandang boosting yan ng energy mo. At the same time, yung metabolism mo mabilis throughout the day. Paggabi naman, parang sasakyan. Kumbaga, marami ka nang nagawang activities sa umaga hanggang tanghali. So pagdating ng gabi, kumbaga parang sa makina yan, na ano ka na eh, na warm up ka na. So maganda na yung workout mo for sure. For sure yun. Ako, I prepare gabi, mas maganda sa gabi kasi parang warm up na ako eh. At the same time, yung quality ng sleep natin mas maganda since gabi na nga, kaya ka ng light, tapos napagod ka rin sa workout mo, sleep ka na lang. Maganda yung sleep natin. Pero lahat naman yan beneficial, okay naman lahat yan. Ang suggestion naman ng Mayo Clinic Health System para maiwasan ng excuses at makagawa ng paraan para makapag-exercise, maaari mong hatiin ang isang workout routine into 10-minute session sa loob ng isang araw. Paya pa ni Coach Russell, maraming paraan na pwedeng gawin para maisama pa rin ang pag-workout sa ating daily routine nang hindi na kinakailangan pang magpunta sa gym. Alam nyo ba na ang simpleng paglilinis ng bahay ay isa ng way to exercise? Mas maigi rin na gumamit ng hagdan sa halip na mag-elevator. Mainam din na piliing maglakad, lalo na kung malapit lang naman ang pupuntahan. Dagdag pa niya, hindi kinakailangang abutin ng isang oras ang pag-workout. Sapat na ang 15 to 30 minutes. Ang mahalaga, paunti-unti kang gumagalaw at sinasamahan mo ito ng consistency. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang maranasan ang ultimate beach getaway sa La Union?
Dito, hindi lang surfing ang bida sa daming spots na siguradong magpapabilib sa'yo. Unang-una, ang San Juan Beach, ang surfing capital ng North. Swak to sa beginner at pro surfers o kahit chill lang sa golden sunset vibes. Sunod, Tangadan Falls, isang hidden gem na may refreshing waters. Perfect para sa adventure seekers. Gusto mo ng Instagrammable spot? Punta na sa Macho Temple, isang makulay at historical na templo na may overlooking view ng La Union. Huwag ding kalimutan ang Baluarte Watchtower, isang makasaysayang bantayan na nagbibigay ng rustic feels. At syempre, ang Pebble Beach sa Luna, kung saan hindi buhangin kundi malang marble na bato ang pantay-pantay na bumabalot sa baybayin. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa LU at maranasan ng saya, adventure at chill vibes sa puso ng Norte. At yan ang ating highly recommended. Nandito pa rin po kami ni Doc Daniel sa Kabuhayan at Negosyo. Doc, ngayon meron ka ng 10 branches at hindi madali na nag-i-expand ka na nag-i-expand. Ikaw ba ay welcome sa iyo ang mga franchise o paano yung gusto makipag-partner sa iyo? Ano ang concept mo dito sa Escobar Steakhouse? Sa akin kasi, Sir Gani, hindi talaga ako fan ng pagpa-franchise. So, meron kasi sobrang daming businesses ngayon na nagpapa-franchise. Sobrang dami na nilang branch. Pero hindi siya sustainable. So, yun yung nagiging problema kasi sa franchising. Pero sa akin kasi, Sir Gani, I'm more of a, gusto ko partnership. Gusto ko hands-on pa rin ako dun sa brand. Kasi itong Escobar Steakhouse, baby ko to eh. Tama. Kailangan ko siyang alagaan. So, hindi ko siya binibigay sa lahat ng tao talaga. So, very, particular ako sa business partners na makakatrabaho ko. So, pero I'm not closing my doors naman for future opportunities like franchising. But for now, partnership, tulad ng sa ibang branch, yung mga boss ko sa hospital, partners ko na sila ngayon sa sa branch na yon. So, yun lang, Sir Gani. Siguro, yun yung aking prinsipyo behind sa franchising. So, sa mga taga-subaybay natin sa Kabuhayan at Negosyo na interesado makipag-partner sa iyo, paano ba ang concept? Paano yung business model na gusto mo na baka pwede mong ikwento dito sa Kabuhayan at Negosyo? Sa mga gusto siguro makipag-partnership sa sa company namin, you can always send us a letter of intent sa aming email. Siguro i-flash na lang ba dito? Yeah. Just email us at business@escobars.io. Send your letter of intent. Ano yung offer nyo na partnership? At siguro kung landowner kayo, we can lease your lot, or if you're putting it up for sale, you can offer it also to us. May mga inspiration ka ba tuwing ikaw ay napapagod or medyo nadi-discourage ka sa pagpapatakbo ng business? Ano ba ang mga sikreto mo? Ano bang ginagawa mo, Doc Daniel? Ano lang, Sir Gani, siguro, gaya ng sabi ko kanina, inspiration ko is yung poverty. Nakakatawa pakinggan, pero hindi talaga ako naghahanap ng external motivators. Hindi talaga siya para sa akin. Pero sa akin, self-help talaga eh. Siguro, sa umaga, I always practice na gratitude. Magpapasalamat ako na sa universe na binigyan ako ng ganitong opportunity at nakakapagbigay pa tayo ng oportunidad sa ibang tao. Tapos, self-care siguro na para siguro motivation ko talaga na magpatuloy sa business kapag naalaga ko yung sarili ko. Kasi everything starts with yourself kasi. Na kung hindi mo maalagaan yung sarili mo, paano maalagaan yung ibang bagay? So, siguro yun yung main motivator ko na
yung self-motivation. Self-motivation lang talaga. Ikaw ba may mensahe ka sa mga kababayan natin na nangangarap magnegosyo pero natatakot sila mag-umpisa? Okay. Sir Gali, naniniwala ka ba na risky talaga magnegosyo? Totoo. Pero mas risky kasi kung hindi ka susubok magnegosyo. Kasi malay mo, baka para sa'yo na yan, pero hindi mo kayang isugal na mag-take chances na sa opportunities na parating sa'yo kung na negosyo. Katulad mo, napakabata mo pa, Doc Dinel, no? Meron ka bang payo, advice sa mga kabataang Pilipino na nais pumasok din, gayahin ka sa food at restaurant business? Sir Gali, ang siguro may papayo ko lang talaga is you have to execute. Kasi ang dami mong plano, ang dami mong ideas, pero kung hindi mo siya i-execute into reality, magiging lang talaga siya, imagination. Sayang. Sayang kung hindi mo siya gagawin. Paano nyo, Doc, gustong maalala ng mga kababayan natin ang Escobar Steakhouse sa industriya ng pagkain? Okay. So yung Escobar Steakhouse kasi, ginawa ko siya para mas maraming tao na makasubok ng premium na steak sa murang halaga. Kasi growing up, Sir Gani, hindi talaga namin afford ng family ko na kumain sa mga restaurant. So siguro itong Escobar's, gusto ko siyang maging go-to ng mga tao na gusto makasubok ng masarap na pagkain pero mura pa rin. Siguro Sir Gani, na rin to. It's about healing my inner child na hindi ko na magawang kumain sa mga gantong restaurant. Pero ngayon, afford mo na. Hindi na mahal talaga kumain para makasubok ng masarap na steak at pagkain. Kung ikaw, Doc, ay babalik sa inyong sarili noong nagsisimula ka pa lamang, ano ba ang isang payo na may bibigay mo sa sarili mo? Siguro payo ko para sa sarili ko. Bakit hindi ako nagsimula maaga? Mas maaga. Oo. Pero okay lang din naman na hindi ako nagsimula na mas maaga kasi siguro wala rin ako sa kinakaroonan ko ngayon kung hindi ako kung nagsimula ako na mas maaga. Siguro hindi rin ako naging doktor, na pangarap ko rin. So, siguro everything happens for a reason lang din na okay, si Lord binigay niya sa akin na nung pandemic tsaka pa lang ako magnenegosyo. Kasi kung mas maaga niyang binigay, hindi rin siguro ako naging doktor. Correct. Ikaw ba, kailan mo masasabi talaga na ito ay tuloy-tuloy na to, successful na ako dito sa steakhouse business? Naniniwala naman ako na wala talagang permanente sa mundo, pero as much as possible, gusto kong i-cherish kung ano yung meron ako ngayon. Hindi ako naghahangad ng sobra-sobra na paglago ng negosyo, pero gusto ko lang din i-cherish na kung nasaan ako ngayon, ayun lang, Sir Gani. So, ngayon ay ano ang mensahe na pwede mong ibigay sa mga tagapanood natin dito? Baka may parting words ka, Doc Dinel. Mensahe? Siguro kung may plano kayo, gawin nyo na. Start nyo na yung business plan na yan, this 2026. Ano ba ngayon? Fire horse. So, baka para sa inyo na to, baka taon nyo na to na mag-execute dyan sa business na yan. Na gusto nila. At huwag kayong matatakot sa mga magpupuna sa mga pagkakamali nyo sa business. I-take nyo lang talaga siya as constructive criticisms para makapag-improve pa in the future. Maraming salamat sa iyo, Doc Daniel, sa pagbabahagi mo ng yung kwento, inspirasyon, at dedikasyon sa industriya ng pagkain at kalusugan ng mga kababayan natin, mga Pilipino. Tunay na kahanga-hanga iyong sipag, tiyaga at malasakit sa pagbibigay ng kalidad, abot kaya at masarap na premium steak para sa bawat Pilipino. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing inspirasyon itong
kwentuhan namin ni Doc Daniel na tayo ay maging mas masipag, malikhain at matapang sa pagtupad ng ating mga pangarap. Hindi lamang sa negosyo, kung hindi pati na rin sa paghahanap ng kalidad at tagumpay sa ating mga kung ano man ang mga ginagawa natin. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin, suportahan ang mga lokal na negosyong Pilipino. Para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakarang episodes natin, maaari niyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Of course, wag natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at update. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.